kasalukuyan, nagdudulot ho yan at ini-expect nating magdudulot ng mga pag-ulan sa Batanes. Kasama dyan ang mga paminsan-minsang pagbuso po ng hangin dahil hagip po ito ng radius ng bagyo. At maliban dyan sa bagyo ay meron din po tayong habagat na prevailing sa western section ng bansa. Nakaka-apekto ito sa northern at central Luzon at even dito sa western section ng southern Luzon. So kung makikita nga po natin, yung malaking bahagi ng mga pag-ulan na dulot ng habagat ay nasa karagatan or offshore. Pero nakakarating din ho yan at umaabot dito sa ating landmass at concentrated din nga po yung mga malalakas na pag-ulan sa westernmost portion of northern and central Luzon. As of our latest na Tropical Cyclone Bulletin, kanina nga po nakita po natin na yung sentro nitong Tropical Depression Esther ay nakalabas na po ng Taiwan landmass and most likely ang kanyang projection northeastward pa rin ang kanyang movement at posible po na by tomorrow morning ay nasa labas na yan ang ating area of responsibility. So mabilis lang yung kanyang pagdaan sa ating far. Pero dahil nga nakita nyo po yan, yung kanyang location ay andito, ibig sabihin ay hagip pa rin ho yung Batanes ng radius nitong bagyo kung kaya't nagtaas po tayo ng Tropical Cyclone Signal number 1 sa probinsya ng Batanes. Tugnay nga dyan, as I mentioned po, yung Batanes ay nakataas ng signal number 1, so minimal to minor threat to life and property is also possible. So pinaghahanda at pinag-iingat natin ang ating mga kababayan doon sa Batanes. Samantala, dahil sa strong to kill force winds dahil po sa epekto ng habagat, maaari po itong maranasan dito sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, maging sa Cagayan Valley sa araw na ito. Habang bukas naman, pwede pa rin yung mga paminsan-minsang bugso ng hangin or gusty winds dito sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at maging sa Cagayan Valley. Meron pa rin ho tayong weather advisory ngayon na in effect at possible nga po yung 100 to 200 millimeters of rainfall, 24-hour rainfall dito sa La Union, Pangasinan at Zambales, westernmost portion of the northern and central Luzon. So pinag-iingat natin ating mga kababayan dyan dahil sa ganitong klaseng pag-ulan, pwede po yung magdulot ng numerous flooding, especially sa mga low-lying areas at sa mga vulnerable areas. Gayon din, yung 50 to 100 millimeters of rainfall ay pwede ring maranasan sa Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, maging sa Benguet at Bataan Province. So ating abiso sa ating mga kababayan, patuloy po tayo maging alerto at maging vigilant, lalong-lalo na po sa posibilidad ho ng mga pagbaha. So sa araw na ito, posible pa rin ang mga scattered o yung mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat pagkulog anytime of the day dito sa Metro Manila, rest of Northern Luzon, rest of Central Luzon, sa Rizal, Cavite, Batangas at maging sa Occidental Mindoro. Yan ay dulot po ng habagat o southwest monsoon. By tomorrow, pwede pa rin maranasan ng 50 to 100 millimeters of rainfall sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Zambales. So kung mapapansin nyo yung ating pattern ho ng mga pag-ulan ay nasa western section ng bansa, especially the western section of the country. And on Saturday or tomorrow, possible pa rin yung mga scattered rains, so mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat pagkulog sa Metro Manila, sa natitirang bahagi pa o sa Cordillera Administrative Region, sa Cagayan Valley, and even sa natitirang bahagi ng Central Luzon. For now, ay katamtaman hanggang sa maalo ng kondisyon ng karagatan dito po sa malaking bahagi ng Luzon, such as sa extreme northern Luzon, sa western at sa eastern section ho ng northern at central Luzon. Yan ay dulot ng bagyong si Tropical Depression Esther at bukod dyan ay yung habagat na prevailing ngayon sa bansa or sa malaking bahagi ng ating bansa. Well, for the rest of our archipelago ay banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon.